Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng May 2025. At ganun pa rin guys, wala pa ring pagbabago. So, ang mga kailangan pauwi ay e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At kung manggagaling naman kayo sa bansang Saudi Arabia, ay kailangan nyo ng exit re-entry visa. At kapag for good na kayo, ay kailangan nyo ng final exit visa. Kapag pabalik naman sa abroad, ang mga kailangan nyo dalhin ay ang inyong e-travel departure card registration, ang inyong OEC or OEC exemption, ang inyong visa, passport, at ang inyong ticket. Huwag nyo rin kalimutan mag-renew ng inyong OWA membership kapag expired na ito. Dahil ang validity ng OWA membership nating mga OFW ay 2 taon. So, kada 2 taon tayo kailangan mag-renew ng ating OWA membership. Hindi naman ito hinahanap sa immigration pero lagi ko sinasuggest na dapat tayo magre-renew ng ating OWA membership dahil insurance natin itong mga OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Karagdagang impormasyon naman para sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas na may mga pagbabago sa kontrata. For example, mga nag-change employer. At latest ngayon sa pagkuha ng OEC sa POA. Paano kumuha ng OEC ngayong 2025? May tanong kasi ang isang kababayan natin na nagpa-verify daw siya ng kanyang kontrata at first time niyang uuwi sa Pilipinas. Galing siya sa visit visa at naging employment visa sa ibang bansa. Nakakuha na siya ng kanyang OEC sa kanyang PAPSBAM account at updated na ito. Ang tanong niya, kailan pa daw ba niya pumunta sa POA office sa Pilipinas? Ang sagot guys, hindi niyo na kailangan pang pumunta sa POA office kahit first time niyong uuwi sa Pilipinas kung nakapag-verify na kayo ng kontrata at nakapag-acquire na kayo ng OEC gamit ang PAPSBAM account nyo. Dahil ang bago ngayon, upon verification ng kontrata nyo sa Polo office sa ibang bansa, ay na-update na ang PAPSBAM account nyo at nakapag-generate na ng OEC. Kaya nga napapansin ng karamihan na nung nagpa-verify sila ng kontrata, ay ready to print na ang kanilang OEC. So kapag ganun guys, ay hindi nyo na kailangan pang pumunta sa POA office sa Pilipinas dahil kailangan nyo lang ipaprint ang OEC na nasa PAPSBAM account nyo. Ang kailangan lang sumadya sa POA office ay kapag hindi pa updated ang OEC nyo sa inyong PAPSBAM account. Dahil minsan ang system ay hindi pa nag-a-update. So kapag hindi pa updated ang PAPSBAM account nyo at hindi pa kayo nakapag-acquire ng OEC sa inyong PAPSBAM account, ay kailangan nyo sumadya sa POA office or sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. At kailangan nyo dalhin ang inyong passport, visa at ang inyong Polo verified contract. Hindi na guys kailangan ng SORNA statement at lalong-lalo na ang insurance. So hindi na yan kailangan guys. Sa mga naghihingi ng SORNA statement ay hindi nyo na yan kailangan. At inuulit din natin guys na kapag isa kayo OFW nagtatrabaho sa abroad na may employment changes, for example, nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, mga nag-change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visit visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa Polo office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated OEC sa POA sa Pilipinas. Sa mga nakapag-verify naman at maaga nakapag-acquire o nakapag-generate ng OEC at aabutan ng expiration ng kanilang OEC bago pa man sila makabalik sa ibang bansa. Ang gagawin nyo lang guys ay mag-reacquire ng bagong OEC gamit ang PAPSBAM account nyo after na ma-expire ang hawak nyong OEC. Hindi kayo makakapag-reacquire kung still valid pa ang OEC nyo. So makakapag-reacquire lang kayo ng bagong OEC after na ma-expire ito or after ng expiration. Kung sakali man hindi kayo makakuha ng bagong OEC at yung expiration ay dikit na sa flight date nyo, ay pwede kayong dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA at sa Clark International Airport. At bukas sila 24/7. Sa mga nagtatanong naman na dati ng mga documented OFW at dati na nakapag-verify ng kontrata at uuwi, babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes. Kailangan pa daw ba mapa-verify ng kontrata? Ang sagot guys, kung wala namang employment changes or kung wala namang nabago sa kontrata nyo, ay hindi nyo kailangan ng panibagong Polo verified contract.
kailangan nyo lang mag-acquire ng OAC exemption online at dalhin nyo na lang ang inyong latest printed contract at ang lumang Polo verified contract just in case man hanapin ito sa immigration. Saan ba kinukuha ang latest printed contract or ang bagong kontrata? Kinukuha yan guys sa inyong employer. Kung nandito naman kayo sa UAE, ay pwede kayo magpaprint ng kontrata nyo sa any Tahsil office kung ayaw kayong bigyan ng kontrata nyo ng inyong employer. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan, at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Dahil nga sa mga ulat ng punit passport modus sa NAIA at iba pang mga paliparan sa Pilipinas, nagpatupad ngayon ng bagong polisiya ang pamunuan ng NAIA na bawal nang hawakan ng mga security personnel sa entrance ang passport ng mga pasahero. But take note guys na lilinawin natin dahil mali ang inaakala ng iba. Security personnel lang sa entrance ang bawal humawak sa passport nyo. Hindi dito nabanggit ang check-in counter at immigration. So kukunin pa rin sa check-in counter ang passport nyo para sa inyong check-in process, at pati sa immigration para sa inyong boarding or sa pagpunta sa boarding area. Akala kasi ng iba na hindi na talaga hahawakan ng mga check-in counter at ng immigration ang mga passport ng pasahero. Hindi guys, dahil mga security person lang sa entrance ang binabanggit dito. Kasunod ng issue ng punit na passport, nagpatupad ng bagong polisiya sa NAIA. Bawal nang hawakan ng mga airport security personnel ang pasaporte ng pasahero sa terminal entry at security verification. Noon nga, kapag papasok dito sa NAIA terminal, kailangang ipakita ang passport at travel documents, gaya na lang ng flight bookings o details, lalo na kapag international flight. Ngayon, may bagong polisiya ang paliparan na naglalayong maprotektahan ang pasaporte ng mga biyahero. Alas 5 ng madaling araw, naghihintayan ang kasama sa grupo ni Haidel na babiyahe patungong Iloilo para magbakasyon. Hindi naman kailangan ng passport sa kanilang local biyahe, pero bitbit niya ang kanyang passport para raw ipacheck sa airport personnel matapos aksidenteng mabasa ang bahagi nito. Kaya nga may plastic cover na ang kanyang passport para iwas basa at aberya sa susunod niyang international flight. For extra protection na lang din. Siyempre, hindi natin alam, pwede siyang mabasa, pwede siyang ma-scratch. So, para hindi na hassle na kung ano man ang mangyari sa passport, once na ang travel mo is malapit na. Bilang dagdag proteksyon sa passport ng mga biyahero, inanunsyo ng NAIA na hindi pwedeng hawakan ng mga airport security personnel ang mga pasaporte ng mga biyaherong papasok sa paliparan. Sa halip, kailangan lang ipakita ito, iba pang travel document at ID habang hawak mismo ng pasahero para ma-verify ng airport security personnel. Ipinatupad ang bagong polisiya kasunod ng insidenteng hindi nakasakay ng eroplano ang isang senior citizen matapos harangin sa airport dahil sa maliit na punit sa passport. Pabor ang ilang nakausap natin ukol sa bagong polisiya ng NAIA.
for me, it's much better na hindi na nga nila hawakan yun. Kasi other than magiging liable sila if ever may damage. So if ever na, ayun nga, si passport holder na lang yung may hawak at this point, if ever na may damage or any case, sa kanila yung accountability. I strongly agree with that. Kasi since ito is personal use mo naman talaga, naiiwasan natin yung kung sino-sino yung pwedeng humawak. Ayon sa ilang airlines, kung makitaan ng anumang minor tear o unauthorized markings, ay maaari nang ituring ng foreign immigration authorities na damaged ang passport. Paalala ng otoridad sa publiko, kung may sira ang passport, agad na magpapalit sa DFA bago mag-schedule ng biyahe. Mariz, kapansin-pansin nga dito sa entrance nitong Terminal 3 na talagang hindi na hinahawakan ng mga airport security personnel yung passport ng mga pumapasok. Talagang owner yung may hawak ng passport at itataas lang nila yan para ipakita doon sa security guard. At kung domestic flight naman, talagang ang hinahanap lang o ang kailangan lang ipakita ay valid ID at travel documents nga katulad na lang ng flight bookings at flight details. Actually, wala naman sa mga security personnel sa entrance kung bakit nagkakaroon ng punit passport sa NAIA. Dahil noon pa man hindi pa ako OFW, maraming beses na ako napag-travel international. At base sa experience ko or sa karanasan ko, ay ticket lang naman ang tinitingnan sa entrance at makakapasok ka na sa check-in area. Kung hindi ka naman pasahero ay doon ka makakapasok sa gate 7. Pero kung isa kang pasahero, lalong-lalo kung isa kang OFW, ay ticket lang ang mga tinitingnan ng mga security sa entrance, hindi naman ang passport. But let's see, tingnan natin kung makakatulong ba ang bagong pulisiya na ito para mabawasan o wala nang mabibiktima ng punit passport sa NAIA at iba pang paliparan sa Pilipinas. Pero guys, wag pa rin kayo magpapakampante. Lagi nyong i-check or i-double check ang inyong passport na siguraduhin na wala itong sira bago ibigay sa mga check-in counter at sa immigration officer. Better sure than regrets, ika nga. Dahil kapag may sira ang passport nyo, ay pwede kayong hindi makabiyahe dahil dito.